Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo, panay po ang deny nila ngayon sa mga akusasyon na lumalabas sa Quadcom hearings na nagdidiin sa pangalan nilang dalawa. Actually, kasama po si former President Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman po nagsasalita si Digong at ito lang pong si Bato at si Bongo ang naglalabas ng kanilang statement. So, bigyan po natin ng konting reaction. Unahin po natin itong kay Bato de la Rosa dahil po diniin siya ni Kerwin Espinosa at sinabi pa nga niya na susuntukin daw niya si Kerwin Espinosa oras na makita niya ito. Ngayon, ang binalingan naman ni Senator Bato de la Rosa ay ang mga kongresista natin. Doon po sa nagpapatakbo ng Quadcom. Sabi po kasi dito, Senator Bato sa House, drug lord ang pinaniniwalaan ninyo? Ibang klase na, ano? Ang pinaniniwalaan nila, drug lord na. Drug lord na ang kanilang pinaniniwalaan para idiin ang Duterte allies. Drug lord na ang kanilang spokesperson. Pero kung pakikinggan ninyo yung statement at yung pahayag ni Kerwin Espinosa, ano po ba ang sinabi sa kanya ni Senator Bato de la Rosa? Hindi ba may pagbabanta kung hindi gagawin ni Espinosa yung mga pinagagawa ni Bato de la Rosa, ay susunod si Kerwin sa nangyari sa tatay niya? Sino ang hindi matatakot nun? Dahil alam ni Espinosa na pwedeng gawin ni de la Rosa yon. Isa pa, nung nagsalita si Garma, si Espinosa sa Quadcom, they are under oath. So kung nagsisinungaling sila, pwede silang makasuhan. Ang hirap kasi nito, hanggang reaction lang, hanggang sa salita lang si Bato de la Rosa. Kung kayo inimbitahan ng Quadcom na sumipot at sumali sa balitaktakan sa Quadcom, edi maire-relay ninyo yung side ninyo. Maipapaliwanag nyo, pwede nyong kontrahin itong mga resource persons sa to, sabihin nyo nagsisinungaling ka to their face. Hindi magsasalita kayo sa social media. Bakit hindi nyo harapin? Ang idadahilan nyo, pwede naman kayong pumunta, pwede kayong umattend sa Quadcom, pero dahil may parliamentary courtesy, hindi na lang. Bakit nakasaad ba dun sa parliamentary courtesy na hindi talaga po pwedeng mamasyal ang mga taga-senado sa House at yung mga House ay hindi pwedeng tumungtong sa Senate, lalo na kung may ganyan mga imbitasyon? Parang nagtatago kayo sa likod ng parliamentary courtesy. Kung gusto nyo talagang umattend sa Quadcom hearing, pwede naman Pwede naman baliwalain yung courtesy na yun kung talagang gusto ninyo. Kung gusto nyo talagang harapin itong mga nag-aakusa sa inyo at linisin ang pangalan nyo, pumunta kayo. Kaya tuloy lalong iniisip ng taong bayan na kayo ay nagsisinungaling, na kayo ay guilty dahil putak kayo ng putak sa social media. Takot naman kayong harapin itong mga accusers ninyo. So kung para kay Bato, drug lord itong si Kerwin Espinosa, o di sige, patunayan niya na drug lord ito. Ngayon, porke ba drug lord, hindi na pwedeng magsabi ng katotohanan? Umattend kayo sa Quadcom hearing, harapin ninyo itong mga nag-aakusa sa inyo, your word against his word. Ngayon, kung meron na kayong mga ebidensya sa isa't isa na panlaban ninyo sa korte, dali ninyo sa proper forum. Kaya nga meron tayong mga korte, yung nangyayari sa Quadcom hearing para lumabas yung katotohanan at nako, kung ano-ano na ang ating naririnig. Ang mga lumalabas na anomalya, mga patayan, mga kung ano-anong karumal-dumal na gawain, natutuklasan at nalalaman ng taong bayan. So kung para sa inyo ay nasisira ang pangalan ninyo, humarap kayo. Hindi pwedeng sa media lang kayo nagsasalita, hindi naman kayo under oath. Doon kayo sa Quadcom hearing or sa Senate hearing, tulad ng gustong mangyari ni Senator Bongo. Dahil ang sabi ni Senator Bongo, malicious and unsubstantiated statements should have no place in any credible investigation. I would strongly encourage the Senate to conduct an impartial investigation on these allegations. Kung sariling pangalan ko na ang nadudungisan, hindi ako papayag dyan. Well, maganda yan. Di magkaroon din ng sariling investigasyon ang Senado. Pero wag sanang sasabihin ni Bongo na yung nangyayaring investigasyon sa Quadcom ay hindi credible. Porque nasasangkot ang pangalan ni Bongo, hindi na credible ang investigation ng House. Tapos sasabihin pa ni Bongo, I would strongly encourage the Senate to conduct an impartial investigation, meaning sa House, partial sila. Paano hindi magiging partial?
ayaw niyong dumalo sa mga Quadcom hearings. Hindi ba ang balita ko, iniimbitahan naman kayo ng Quadcom. Ayaw ninyo, ang idinadahilan ninyo, parliamentary courtesy. Kung talagang gusto nyo naman umattend doon para malinis ang pangalan ninyo, pwede naman eh. Pero kung gusto ni Bongo, magkaroon ng separate na investigasyon ang Senado, well, mabuti yan. Kaya lang, dapat mag-inhibit si Bongo at si Senator Bato de la Rosa sa mga hearings kasi kayo po ang inaakusahan dyan. So maganda, ipatawag nyo rin itong mga taga-House, yung kanilang mga resource persons, harapin nyo sa Senate. Kung hindi nyo sila maharap sa Quadcom dahil para sa inyo hindi patas ang investigasyon sa House, di dyan sa Senado, magharap kayo. Pero again, dapat inhibit kayong dalawa. At lumabas na lang sila as witness or resource persons para harapin itong mga accusers nila. Hindi po ba ganun dapat? So maganda. Kung walang tiwala si Bongo dito sa mga taga-House dahil hindi patas, di gawin nyo sa Senado. Pero kailangan harapin nyo na yung mga nag-aakusa sa inyo. Dahil sabi nga ni Bongo, and I'm sure ito rin ang dialogue ni Bato de la Rosa na nadudungisan na yung kanilang mga pangalan. Pero bakit ayaw yung linisin sa Quadcom? Ano ang ikinatatakot ninyo? Kung kayo ba ay sumisipot sa Quadcom hearing at para sa sarili nyo, wala kayong kasalanan, wala kayong dapat ikatakot, taas noon yung haharapin itong mga accusers ninyo. Hindi. Puro sa social media kayo nagsasalita. So, sino paniniwalaan ng tao? Yung mga under oath o kayong sa media na nagsasalita? Meron pang isang statement si Senator Bongo. Sabi niya, lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation ang Kongreso at ang Senado. Actually, hindi lang po Kongreso at Senado ang nagpapalakpakan. Halos buong Pilipinas po ay nagpalakpakan diyan sa war on drugs ni Duterte. Not knowing na iba pala ang magiging resulta ng war on drugs ni Duterte. Sino ba ang ayaw mawala ang droga sa Pilipinas? Na kung tutuusin, after 6 years, hindi naman po nasugpo ni Duterte ang droga sa Pilipinas. Pero during his time, talaga pong pinalakpakan itong war on drugs ni Duterte. Dahil akala natin masusugpo ni Duterte ang droga. At mahuhuli lahat ng mga drug lords, yung mga kingpin of drugs. Pero bago matapos ang termino ni Duterte, ano ang sinabi niya? Hindi pala niya kaya. Dahil ang pangako niya, in 3 to 6 months, lilinisin niya ang Pilipinas sa droga. Natapos yung 6 na taon na termino niya, hindi naman po nangyari. Pero nung kasagsagan ng war on drugs, lalo na nung umpisa, talaga pong natuwa ang buong Pilipinas dahil nga sa wakas, merong isang presidenteng maglilinis sa Pilipinas sa droga na unfortunately and sadly, hindi naman po natupad. At hindi naman po nalaman ng taong bayan na ang ibig sabihin pala ni Duterte sa war on drugs ay libo-libo ang taong mamamatay na magkakaroon ng EJK na ang mga tatamaan lang ay yung maliliit na mga drug users and drug pushers. At kung meron man nahuli na mga drug lords ay mabibilang sa daliri kung meron man. So itong sinasabi ni Bongo na nung dati pumapalakpak kayo pero ngayon ay inaakusahan nyo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mamamatay tao dahil sa kanyang EJK ay dahil nga nung una hindi naman po akalain ng taong bayan na ganun pala ang magiging war on drugs ni Duterte. Na maraming tao na sinasabing involved sa droga ang mamamatay na hindi na nabigyan ng day in court. So okay lang kung magkakaroon ng investigasyon sa Senado, fine with us. Siguro naman by that time, haharapin nyo na yung mga accusers ninyo. At sana that time, malinis nyo nga ang pangalan ninyo ni Senator Bato de la Rosa. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang ito man. Diyos ti Agnina.